Hello mga ka-legit Dover Cards! Ano nga ba ang balita patungkol dito sa Itbulaga, Indonesia, kung saan nais nilang makipag-usap sa TBJ at sa pamunuan nito. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates this afternoon, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Cards natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much po sa inyong pagsubaybay. At ngayong araw pag-usapan natin to dahil sunod-sunod nga ang mga awards na natanggap ng TBJ Productions ng ilan sa mga TBJ host. So ang TBJ po ang tinaguriang most favorite TV host. And of course, ito naman pong si pak na komedya naman ang natanggap ni Mr. Jose Manalo and Wally Bayola. Ito po inulat ng Lionhearts TV, no? Sa kanila pong online news ay nilagay po nila dyan yung umaga parang hakot award po ang TBJ's production dahil po sa dami po ng mga awards. And of course, syempre po ang TV5 ang tinaguri ang Best TV Station of the Year, which is first time po nangyari sa kanila yan dahil lagi po ang nagwawagi at ang naglalaban po pagdating po sa TV station, it's either GMA7 or TV or ABS-CBN. But this time, dahil nagkaroon na sila ng kolaborasyon at wala na rin pong prangkisa ang TV5 ay ang ABS-CBN, the reason why ang TV5 po ang nagwagi para po dito. So, and of course, syempre, kinukongratulate din natin ito pong si Miss Atasha Mulak dahil siya po ang pinili, no, sa online voting kung saan siya po ang napili bilang Miss Newbie, no? Kabago-bago lang niya pero ang dami na pong mga awards na kanyang natanggap. So, yun po yung ilan sa mga talaga namang nakakataba po ng puso. And of course, hindi rin po nagpahuli. Ito po si Mr. Paulo Ballesteros na tinaguri ang the most favorite TV host. Ayan. So, congratulations po, no? At ngayon, pag-usapan natin tong sentro ng ating mga balita. Kasi kung matatandaan po ninyo, meron pong nag-franchise ng title na Itbulaga, Indonesia. Ito po yon ang kanyang history. Itbulaga, Indonesia premiered last July 16, 2012 and ended last April 3, 2014. So, ibig sabihin, umere sila for almost 2 years. Tapos, which aired on its original network, si SCTV. Dati doon po kasi yung po yung pangalan ng kanilang network. And dahil po dito, pagtapos po niya mag-end, bumalik din po siya. The show returned on its second network, and TV naman from November 17, 2014 to August 8, 2016. Sa kanila kasi parang 2 years lang talaga yung contract and then nasa sayo kung magpapalit ka ng network. Parang ganun yung kanilang yung kanila pong rules, no, dun po sa Indonesia. And then nagtapos po sila from November 17, 2014 and then nagbalik ang kanilang season and then nag-end po ng August 8, 2016, 2 years pa din. And return from January 30, itong taon, 2023, and then nag-end po sila ng February 17, 2023 with a mix of original and new host. So, ibig sabihin po, this time, parang meron na naman po silang another thing na kailangan gawin. Hindi na po lingid sa kaalaman ng Itbulaga, Indonesia kasi ganito po ang proseso niyan. Yung Itbulaga po, ginagamit po nila ang Itbulaga, Indonesia. Nag-franchise po sila. At yung franchising na proseso na yan ay ginawa po ng Tape Incorporated. Kasi sila po ang producers nun. At yung production po nila at ang mga officers po ang nakipag-usap. Pero, nung pong nagpalit na ng parang management, parang umalis na. Umaga parang ang mga halos siblings na po ang pumalit, diba? Doon sa posisyon ng kanilang tatay, doon na po talagang nagkaroon po ng parang major switching. Kasi siyempre nababalitaan din po ng Itbulaga, Indonesia
Indonesia na parang hindi po naging okay yung paghihiwalay ng original Eat Bulaga at ng Tape Incorporated, which is bagay na talagang nagkaroon ng confusion para sa kanila kung ipagpapatuloy o magbabalik pa ba sila for another year. Kasi po, base po sa mga nabasa natin online, na sinasabi po dito na gusto po nila ulit mag-open ng another 2 years para po mag-franchise ang panibagong Eat Bulaga. Pero, ang problema is, iba na nga yung management. Ang pinag-iisipan ngayon ng ilan na gusto nilang makipag-usap ngayon or ino-operan po ng TVJ's production ang Eat Bulaga Indonesia, in which gagamitin po nila yung titulong EAT. Ibig sabihin, i-abolish na po nila yung kanila pong kontrata sa tape na sa paggamit po nila na pag-franchise nila ng Eat Bulaga Indonesia, and then ang magiging pangalan na po ng noontime program po na ito or ng program po na ito sa Indonesia is EAT na. Kasi nga 'di ba parang nakabinbin pa rin po kasi yung case. Kahit alam po nila that the original Eat Bulaga was Tito Vic and Joey. So, alam po nila yan kasi na-meet po nila yan in person at nagkakausap po sila dyan patungkol dyan. Noon nandyan pa po si Mr. Tobiera. So, this time, happy problem po yan para sa TVJ's production kasi ang EAT kasi, it was, the owner of that is TVJ's production, 'di ba? Na sila po ay ngayon nakikibahay po sa TV5. So that's gonna be happy problem, but ito po yung malaking problema naman para sa tape, 'di ba? Sa EAT production kasi mas madadagdagan po yung kanilang yung kanilang network, no? Mas madadagdagan yung kung hanggang saan. Kumbaga naging international na po ang EAT. So, that's good news. And that is ito naman po yung ilan sa mga komento ninyo, no? Patungkol sa update natin, sabi ni Jomalyn Marabek, kantarantaduhan lang yung rating nila. Kailangan pa nilang magmekos-mekos sila para palabasing number 1 sila sa rating. Saka bakit yung Kantar Noontime lang ang rating na inilalabas nila? Maraming palabas sa TV. Bakit walang rating sa ibang palabas? Di ba nakakapagtaka na Noontime lang, ibig sabihin may maling nangyayari? True, very very true. Tama po si Ma'am si Jomalyn. At pinagtataka natin, bakit Kantar lang ang pinaniniwalaan nila? Samantalang meron pong AGB Nielsen, Menutam. Diba? Kasi nga, doon, nakikinabang sila, biruin mo, nag 12% daw sila sa noontime. Ha? Saan galing yun? Sa amin ni Mr. Manuel Ponce, sa kapapanood ko ng mga content ng mga legit vloggers, kahit late na nagkamali tuloy ako ng pagbanggit ng name ng vlogger na pinapanood ko. Hehebuti na delete ko agad nito, nalito lang po ako, sabi niya. Sabi naman ni Dera Makipaki, nakakataka, ginamit lang ng tape ang Kantar nung umalis ang TVJ, palagi namang ginagamit ang Nutam dati. Kaya nga po, 'di ba? Kumbaga parang may mekus-mekus talaga. Meron talagang something na nagaganap diyan na gusto nilang palabasin talagang number 1 po sila. Na bagay na talagang hindi pinaniniwalaan ng marami. Sabi naman po ni Joella Lau. Joel Lau, good evening po Idol Darrets, baka minumulto na ang tape bulagta kasi malapit na ang araw ng mga patay, kaya sinasabi nila ay number 1 sila, hashtag legit Davercards, hashtag TVJ on TV5. Totoo po, no? Parang nag-hallucinate sila Ang dami po nilang inilabas na mga 3 days in a row, talagang ang tataas ng mga ratings nila. At hindi ko po alam kung saan galing yun at saan kinuha ng Kantar Media yun. At syempre, di ba nabalitaan pa natin na it was owned and manipulated. Sabihin na natin manipulated by ABS-CBN dati. At nawala po sila pansamantala, tas nagbalik na naman, pero ito nga, ginagawa nilang number 1. Ito pong halos. So, sabi ng Danilo Flores, good evening Dareds channel. Thanks sa update mo lagi sa TVJ at maraming salamat sa shoutout mo. Narinig ko now. Thanks. Thank you rin po Sir Danilo Flores sa inyong palagiang panonood sa ating pong channel. And of course, another comments, Mr. Manuel Ponce also said, congrats zombie. Hehe, nakihalo na din sa kabaliwan niyang si Bullet at nahawa na sa mga hosts at vloggers nila. Dapat talaga padalhan ng doktor sa utak yung mga hosts at may-ari ng tape at fake bulagta. Mga bulagta nga, paano aangat? True.
Hindi natin alam, katulad nga ng sinabi ko po sa inyo, no, na ginagawa po nila yan para po gumanda yung kanilang imahe sa mga manonood and of course sa lahat ng mga advertisers, kasi nga naman, di ba, mag-e-end na po ng taon, kailangan na po nilang magkaroon ng panibago. Yun kasi yung pinaka-biggest problem na kinaharap nila ngayon. Sabi naman po ni Mr. Marvin, ito po, thank you so much Sir Marvin, lagi po kayo nanonood sa ating update at nagko-komento pa. Sabi niya, the best TV host ever in the Philippines, TVJ Davercads, the unbeatable number one top rating in noontime show. No one can put down TVJ. Owe it to the public. The best noontime variety show, the best TV online views. TVJ Davercads, the longest running noontime host ever and ever. Congrats Zombie and Natasha. Iyan ang tatak TVJ. Sa TVJ nagsisimula ang pagsikat. Walang imposible sa TVJ, subok na, subok na. Hindi na mabilang sa mga kamay ang mga sumisikat at nakikilala sa showbiz industry. Totoo naman po yun. Lahat po ng mga pumasok sa TVJ, lahat ng nakasama ng TVJ sa noontime program na ito, mula pa nung sila po ay nasa Branded Eat Bulaga up to now, wala po silang maging host na hindi nakilala. Tingnan nyo po si Zombie, 'di ba? Ang bilis po na talagang lumipad yung kanya pong career, 'di ba? So, salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. At kung hindi ka pa nakapag-like, share, subscribe, don't forget to like and subscribe for more updates.